Hello, magandang araw, magandang gabi. Kumusta ka aking mga minamahal na kababayan? Samang lupal po kayo ng mundo ngayon ng padbad. At ngayon, meron tayong bagong ikokomentaryo o bibigyan ng reaction na video ay yung patungkol sa pagsalita ni former President Roa Rodrigo Duterte, ating minamahal na dating presidente na ating mahal na bayang Pilipinas, ay kahapon ay nagsalita siya patungkol dito sa pagkakaroon ng 2025 budget na ito ay niratified ng both lower at upper house na pinirmahan naman ng ating magaling na presidente. Ating presidenteng si Bongbong Marcos. Yon. At kanyang pinirmahan, bakit hindi ba niya napansin ang mga blank na amount na yon na magbibigay sa kanya ng, ika nga sabi ni former President Duterte, ay kung sino man ang responsible sa gumawa niyan ay maaaring kukulong o makakasuhan. Imagine yung mga kababayan, pero bago natin simulan pag-uusapan to, ay kung bago ka sa akin channel, ay please naman huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share. At pakihit na rin all notification bell para maging update kayo sa mga video aking i-upload. Okay, so bago natin pag-uusapan to ay patungkol sa pagsalita ni former President Duterte dito sa niratified ng both lower and upper house na budget na trillion pesos na kanilang pinirmahan o niratified o sinertified na pinirmahan naman ng ating magaling na presidente, ay pag-usapan natin o isasegue muna natin o pasadahan muna natin tong tatlo na to na nasa screen na to. Unang-una ay yung nakita niyo yung kasi nung January 13, kung maalala nyo, nung nagrally ang INC na nagkaroon ng millions of participant mula sa INC mismo na kanilang mga membro at ang iba pang mga organization o iba pang mga grupo o at mga individual na sumali doon. Okay? So ang nangyari dito ay kung maalala nyo, di ba si BBM nagsabi siya noon ay na disagree o hindi siya agree sa pag-imbits kay VP Sara Duterte dahil magbibigay lamang ito sa kaguluhan at hindi magbibigay ng kabutihan sa bawat mamayang Pilipino. Okay, di ba sinabi niya yon? So ngayon naman ay nagsalita naman si Enrile patungkol dito sa peace rally ng National Peace Rally ng INC na ang sabi ni Enrile ay mukhang nagbibigay ng disagree dun sa pag-impeach kay VP Sara Duterte na kumbaga ay hindi kayang baguhin ng INC kung ano may nasa batas. Given yun, wala namang pwedeng magbago sa ating saligang batas. Pero yun naman ay karapatan ng bawat isang mamayang Pilipino na ayon sa ating saligang batas na pwede nating i-express yung ating mga sarili, ipahayag ang ating mga sarili kung ano man hindi natin nagustuhan sa palakad ng ating gobyerno tungo sa ikakabuti ng ating bansang Pilipinas. Na tayo naman ay sagradong binigyan ng ating saligang batas na kalayaan magsalita para sa anumang gusto nating sasabihin na hindi ito mahuhulog sa libelous o paninirang puri. So, hindi natin malalaman kung alin ba talaga ang ating presidente. Saan ba talaga siya doon? Doon siya sa doon siya sa pro. Kasi si Enrile, pro-impeachment siya. Doon naman sa kabila naman sinabi niya ay anti siya. Hindi natin malaman kung ano ba talaga. Nasa tamang katinuan ba ang ating presidente? Hindi ko tuloy malalaman eh. Ano ba to? Nasa high ba to? High ba to? Wala eh. Sana man lang ibibigyan niya ng direction yung kanyang decision, di ba? At pangalawa na pag-usapan natin dito nasa screen na yan ay itong pagbatikos naman ni Saba Queen, si Laila de Lima. Nako, binatikos naman yung minority daw, yung millions plus na nag-attend ng INC Peace Rally nung January 13. At sabi niya, minority lamang yan. Pero kung alam nyo lang, kahapon nagrally sila, nag-combine ang nagsama-sama ang loyalista at ang Dilawan at Pinklawan, nagsama-sama at anong nangyari? 200 plus lang ang attendees nila. Nilangaw. Yun ba yung minority? Yung millions of attendees plus at against sa majority na 200 plus? Alin ba talaga? Pero ang totoo dyan, takot lang ninyo. Yun ang totoo dyan. Kumbaga, nililibang lang nilang kanilang sarili. Kumbaga, kunyari, okay lang ganun, di ba? Yung patay mali siya ka lang, pero ang totoo,
Natatakot ka. Ganun yun. At dito naman sa pangatlo, yung nasa bandang screen na yan, ay kung sino pa talaga ang ma-impeach, siguro naman ay hindi si VP Sara Duterte. Kundi, ayon dito sa pag-budget ng 2025 na niratified ng both lower house, na ayon sa sinabi ni former President Duterte, ito ay invalid sapagkat hindi pwedeng maglagay ka lamang ng blank amount na para ka lamang mag-i-issue ng cheque na blank check na ikaw na maglagay ng amount. Invalid yun. Invalid yan. Kaya sabi ni former President Duterte, ito ay pwedeng makasuhan kung sino man yung responsible sa mga ginagawa na ganyan. So, sino nga ba? Sino nga ba sa lower at upper house? Yung mga pumirma dyan, yung mga sumang-ayon. Yon. At bakit nga ba pumirma ang ating presidente? Hindi ba niya chinek lahat? Hindi ba niya nireview lahat yung mga blank na yon? Ganun yun. Oh. Okay. So, ngayon ay pag-usapan naman natin ngayon itong pagsasalita ni former President Duterte dito na ipinakita naman ni congressman ng 3rd District ng Davao City na si Congressman Ungab dahil siya ang nakadiscover dito sa mga 13 pages na blank na to. Hindi pa nakita yung mga iba doon. 13 pages pa lang nakita ng mga blanko doon. So dito malalaman natin at marinig natin yung sinabi ni former President Duterte dito sa ginawang anomalya na niratified ng both lower at upper house na mga under sa GAA o General Appropriation Act na ito ay kanilang sinang-ayun at maraming pumirma doon. At tandaan nyo mga kababayan kung sino man sumang-ayon pumirma doon, i-ekes nyo yan ngayong eleksyon. Ekes yan. Okay, so ngayon sisimula natin. Sa nakita ko kasi, may nakita akong maraming kulang sa BICAM report. Yun. Yung Bicameral Conference Committee report, pinirmahan kahit may mga nakikita tayong blanco. Mm-hmm. So far, ito yung nakikita ko na pages na kulang. Page SP 11, page SP 12, page SP 13. At dito mga kababayan, makikita nyo yung nasa hard copy na to na pinakita ni Congressman Ungab ng 3rd District ng Davao City. Ito yung ratified na mga lower at upper house na pinirmahan natin magaling na presidente. Dito yan. Pinakita dyan sa screen na yan. Pinakita dyan sa screen na yung mga nakadetalye dyan. Kung ano yung mga blanco dyan. More on nakadetalye dyan na may blanco ay under sa Department of Agriculture at ano pa ba? Department of Agriculture at yung unprogrammed appropriation. Yan yung nilagyan nila ng blank amount. Yan yun. Page SP 15, page SP 17, page SP 20, page SP 21, page SP 22, page SP 36, page SP 37, page SP 162, page SP 168, page SP 183. Mostly from the Department of Agriculture and on unprogrammed appropriations. So let's go directly to the page SP 11 to SP 12. Imagine nyo, ang nilagyan nila more on blank na amount ay yung nasa under ng Department of Agriculture at unprogrammed appropriation, di ba? So imagine mo lang kung magkano ilagay doon na amount doon sa sigurado sisingitan yan. Sisingitan talaga yan kung magkano ilagay nila doon at sila nang bahala doon at kung sino man ang responsible dito, sila na lang ang maghati-hatian dyan. Grabe itong gobyerno natin, ano? Grabe sobra. Ang sisinop nila, ang sisinop. Pwede naman siguro i-flash ito sa ating screen, no? Naharap ko siya kasi Mayor, Mr. President, na maraming, at saka Harvey, maraming blanco. And these are not, I would say, ordinary figures because
figures will reach to billions of pesos. So, tingnan natin sa page SP11 to SP12. Line 49. After the acronym NIA, So, tingnan yung maigi, mga mahal kong mga kababayan. Tingnan yung maigi nasa screen na yan kung ano yung mga blank amount na yan. delete the amount in figures 74 billion 570 million 743,000 and replace with blank. Oh. Kita naman sa screen. Grabe, no? Millions of peso ay dinilit at pinalitan ng blank. So, magkano kaya ilalagay nilang amount dyan, di ba? Grabe naman tong ating bansang Pilipinas. Grabe, kakalungkot. Alam mo mga kababayan, kung hindi mabago to, itong ating gobyerno, kung hindi mababago yung kanilang pamalakad, pagkatapos ng termino ni Mr. Magaling na ating presidente na si Mr. Bongbong Marcos, ay magiging tigang ang ating bansang Pilipinas. Wala nang budget. Wala na talaga. Line number 52. After the acronym PCA, delete the amount in figures 889 million 065,000 and replace with blank. After the word total, delete the amount in figures 104 billion 820 million 715,000 and replace with blank. At saka sa number 7, you will see the amount. Dito sa Bicameral Conference Committee report ito. NIA is blank, PCA is blank, total is blank. So maraming pages ito na ganito. Kung isa-isahin natin, I think 13 pages pa yung nakita ko. So, imagine nyo, 13 pages yung may mga blank na amount na yung dating general amount ay tinanggal, dinilit at pinalitan ng blank. Di ba? Grabe, nakakalungkot. Na blanco at saka pati na yun sa unprogrammed appropriations. At saka may nakita rin akong observation sa page SP11 of the BICAM report. It says that the Agricultural and Fisheries Modernization Program of 146 billion 335 million 937,000. Klaro yun sa BICAM report. So, magkano ni-replace? However, pagdating sa GAA, General Appropriations Act, ang lumabas na figure is only 126 billion 728 million 221,000. Ang ibig sabihin, merong discrepancy. So, yan. Paano So, nakikita niyo yung doon sa screen na yung 20 billion. Yun yung binanggit ni Congressman Congressman na kumbaga yung amount na kanilang yung kaibahan mula sa doon sa general amount. discrepancy? So, with all these findings, makikita natin na defective yung BICAM report. At bakit pinirmahan ng members? So the House and the Senate ratified defective BICAM report. In other words, apektado yung ating GAA because BICAM report was defective. What was ratified by both houses are defective. Ang dami kulang na blanco. That can be shown in the BICAM report at pirmado. So, yun ang aking nakikita na findings. Thank you, Congressman Sig. Just before we get the input, the insights of President Duterte, just to refresh the timeline, this bicameral report was signed and ratified last December 11. Yes, December 11, ang final meeting nila ng Bicameral Conference Committee report at pinirmahan ng members. And on the same day, December 11, the 222 pages Bicameral Conference Committee report
was ratified by the Senate and the House. So both houses ratified it, and the enrolled bill was signed by the President December 30, 2024. Okay mga kababayan, tandaan nyo kung yung nag-ratified nito ng mga congressman at senator ng both lower at upper house, wag na wag ninyong kung mga re-electo sila, re-electionist, wag na wag ninyo silang wag na wag ninyo silang iboboto. Dahil ito sila mga taong lulugmok sa ating bansang Pilipinas. Ito talaga sila, maliwanag na maliwanag. At lahat ng mga lineup ng administrasyon na to, Administrasyong Marcos, lahat ng itataas ng kamay, wag na yung iboboto. Dahil ito yung mga taong lalo maglulukmok sa ating bansang Pilipinas. Nakakagalit. Ito, panurin nyo to Ito, paano nila ginawa, paano nila binalahura yung budget ng 2025, trillions of pesos. Kung anong ginagawa nila dito. Nakikita naman natin ito kung paano pinakita ni Congressman Ungab. Grabe, nakakainis. Correct me if I'm wrong. Kayong mga kababayan, aking minamahal na mga kababayan sa buong mundo, na kung saan man kayo lupalo ng mundo na pabad, lalo sa bansang Pilipinas. Kung wala kayong gagawin, kung hindi kayo mag-iisip, kung hindi kayo magagalit sa ginagawa nila na pambabalahura sa pera ng bayan, na itong budget na ginawa nila, nakita naman yung mga blank amount. Yung amount na yun, dinilit, pinalitan ng blank. Kung hindi kayo maging apektado dito, ano pang gagawin ninyo? Matatawag pa ba kayo mga Pilipino? Concern pa ba kayo sa ating ekonomiya sa bansang Pilipinas? Nakakainis Especially for those Filipinos na, to put this na maintindihan nila, simply sir, kumbaga, there's this document, this BICAM report, na pinirmahan na may mga blanco pa na items. Yes, makikita ito, nandito sa ito yung copy ng total copy ng bicameral conference committee report. Nandito yung 222 pages. May mga vacant pages. I really don't know kung paano lumabas na may figure na pagdating sa GAA. Okay. Thank you po. Maliwanag dito sa ginawa ng lower at upper house ay harapang pambabalahura, harapang garapalan sa taong bayan ang ginagawa nila. Hindi na sila nahihiya, ang kakapal ng mga pagmumukha, ang kakapal. Mr. President, sir, what's your comment on this particular issue? It's concerned. Well, it falls short sa exacting standard ng ating batas na lalo na money appropriations must appear the true and correct value kung anong gusto mong what would be the application for the money for, public money. Pagka ganon, there's something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after sa Congress, pagka ganon, what must be submitted is the true and correct figure coming out as prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Pagka putol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget. Mga kababayan, narinig nyo ang sinabi ng ating former president? Narinig nyo? Pag itong mga blanco-blanco na to, blank-blank na to na ginawa nila, maliwanag na ito ay invalid. Pakinggan pa natin maigi. Tuloy natin. For implementation as law. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwede mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Ano ka man? It's people's money.
maglagay ka ng mga mga provisions, but without the true and correct items or money that would be appropriated by Congress, by the people owning the money. So everything must be explained clear, patent, without doubt na itong pera na ito para ito sa ganito. So, paano nila may paliwanag yan na aming mahal na dating Presidente Duterte? Paano nila may paliwanag ng maigi yan sa ating sambayan ng Pilipino? Tayo, na mga ordinaryong mamayang Pilipino. Paano nila may paliwanag yung dinilit na amount na yan at pinalitan ng blank na amount? Itong para na ito para sa eskwelahan, ito para sa agriculture. But you do not leave any item there vacant. Itong pera na ito blanco to be filled up later on. That is not allowed by law. And that budget is already, I would like to remind Congress. So, sa madaling salita, yan ay invalid. Invalid yan. So, ano magandang gagawin? Tutuloy natin ang sasabihin nating dating mahal na presidente. Mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Yan. Or recall the budget and demand an explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun kablangko. We are not, para ka binigyan ka ng blanco check dyan, o sige, bahala na kung anong ilagay ninyo. Grabe, ano? Yung parang meron nag-issue sa'yo ng cheque, okay, sky's the limit, ikaw nang bahala maglagay ng amount mo dyan. Diba? Yan yung ginawa ng lower house, upper house Diba? Yung blank, para kang sky's the limit. Ikaw nang bahala. Magkano nilalagay mo sa 3 billion pesos ba? Kasi yung amount, yung general amount, dinilit yun. Pinalitan ng blank amount. So, sky's the limit. Ganito yung ginawa In the same manner, yung mga blanco-blanco dyan, whatever or whoever corresponds to that particular item is free to just fill up the amount. That is not by all commandments of the law. That cannot be valid. Invalid, unenforceable, and kung na-implement na, it must be corrected and the money returned if already spent. Okay. So, maliwanag yung sinabi ng ating mahal na dating presidente na kayong nasa lower at upper house, kung sino man itong may utak nito at may mga pumirma doon, ayusin ninyo. Ayusin ninyo yung mga ginagawa dyan. Itong amount na yan, kailangan ayusin ninyo para hindi siya magiging invalid at magiging valid habang maaga pa. Habang hindi pa gumagalaw yung sambayan ng Pilipino para magreklamo sa inyong mga pambabalahura sa budget ng ating bansang Pilipinas ngayong 2025. Or corrected. And kung sino man ang niyan, they have to give us the explanation. Otherwise, sabihin ko sa mga Pilipino, huwag na kayo magbayad ng buwis ninyo. Oo nga naman. Paano ka nga magbabayad ng buwis o taxes? Na alam mo naman na yung taxes mo, yung binabayad mo sa BIR na nakawin din naman o babalabahurahin ng ating mga politiko na nasa upper at lower house. Di ba? So parang nakakadismaya rin magbigay ng tax kung ganun na lang ang mangyayari sa ating pera, di ba? Hindi hindi worth it Hindi worth it talaga, hindi worth it. Ganun lang naman pinagsasaya nito mga kumang na to. Kumang. Puro check na blanco, then they try to pass it as a law, and they are free to choose now the amount which they want to place.
Hindi natin alam kung ano ang reserba nila, kung anong gusto na ilagay sobra doon sa pera natin. It could be that the money is in the hands of the government now, or future appropriations, or reserva ba ito? If it is does not clear anything, then that is invalid and not correct. Okay, so maliwanag yung sinabi ng ating mahal na dating Presidente Duterte, ano, yung pagpaliwanag niya dyan. Nung malaman niya, nung nakita niya, narinig niya yung sinabi ni Congressman ng 3rd District ng Davao City na si Congressman Ungab, yung mga papel at na-discover niya tong mga anomalya na merong 13 pages pa lang na kanyang nakita na yung mula sa general amount ay dinilit yun at pinalitan ng blank amount. So yun yung sinabi ng ating mahal na dating Presidente Duterte na itong ginawa ng lower at upper house na pinirmahan ng ating magaling na presidente, itong ginawa nila ay maliwanag na ayon sa ating batas ay invalid. Okay? So, narinig natin maigi. So, aking mga minamahal na mga kababayan, bago natin tapusin na aking pagbigay ng konting komentaryo at reaction dito sa video na to, ay please naman huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit ang notification bell para maging updated kayo sa mga video aking upload. Maraming salamat. Ingat lagi dyan.